welcome to this video training. I hope you are doing great. In this video training, ang pag-uusapan natin is forum marketing. So, papakita ko sa iyo kung paano ko ginagamit yung mga forums para mag-generate ng mga quality leads and quality prospects para sa aking business. Okay, so, una, ano ba mga forums? Forums are basically a website kung saan nagpupunta yung mga taong, yung mga like-minded persons, mga like-minded people about a certain topic. Okay? For example, may mga forums about business. Okay? May mga forums about health and wellness. May mga forums about investing, may mga forums about parenthood, may mga forums about cooking, so ganun. So for example, dito ako ngayon sa entrepreneur.com.ph. This is a forum kung saan nagpupunta yung mga interesado about entrepreneurship. Okay? Kung pupunta ka dito sa entrepreneur.com.ph, makikita mo dito sa bandang top right side yung forum. Click mo lang yan. Okay, dito sa forum, makikita mo na may mga topic about investment, franchising, MLM, and networking opportunities, buy and sell, rent, or real estate, etc. So, ganun. Iba't ibang topic, mga forums. So basically, yung mga gusto natin puntahan is yung mga forums na medyo inclined about entrepreneurship, business, etc. So mamaya, at the end of this video training, bibigay ko sa iyo yung mga list ng mga forums na pwede mong puntahan at pwede mong pag-marketan. Okay? So, let's start. May dalawang way ako paano ko ginagamit ang forums para makapag-generate ng leads. Okay? Ang una is yung by adding value to the community. Basically, kasi community to. Okay? Itong mga forums na to. Second is by advertisement. So, pag-uusapan natin yung parehas. Okay? So, pakita ko muna sa iyo kung paano ba yung by adding value to the community. Okay? So, dito sa forum na to, dito ako nagpo-post, dito ako nagmo-market dito sa MLM and networking opportunities. Okay, so in this forum, ito yung dalawang post. So dito ako nagmo-market because I know na pumupunta dito sa section na to are people who are interested, people who are already open-minded about network marketing or MLM. Okay? So, basically, dito sa part na to ng forum na to, everyone is just advertising. Okay? Everyone is pitching their business. So, ang ginawa ko, I decided to add value. Hindi ako nag-advertise. Okay? Bakit? Para mag-stand out ako. Okay? Para makita ako yung mapansin ng mga taong magbibisit dito. Okay? Okay? In marketing, that is one of the important thing na kailangan mong matutunan or magawa is mag-stand out sa iba, sa mga kakompetensya mo, or maging kakaiba para ikaw yung mapansin or para ikaw yung makita. So, kung makikita mo dito sa mga post ng mga ibang post, makikita mo 15 views, 21 views, 13 views, 25 views, 4 views, 37 views. Kasi they're just basically pitching their business. And sa akin, makikita mo, itong dalawang to, this is my post, makikita mo 590 views, this one is 129 views, etc. Okay? So, people are viewing this post. Okay? Dahil nakita nila na may something beneficial kapag kinlik nila dito. Okay? Para dito, we need pioneer leaders. Ibig sabihin na
yung nag-post nito, pag nakita ko to, we need pioneer leaders. Kahit leader ako, ba't ako sasali sa'yo, di ba? Ba't ko i-click yan? Okay? Anong benefit ko, di ba? So, dito sa post ko, makikita mo agad na yung benefit driven agad yung mga headline. Una, free. 51 pages MLM ebook. Okay? So, free ka. Doon sa word pa lang na free, diba, sino ba naman ayaw ng free, di ba? Dito sa pangalawang post ko is 7 network marketing tips. Okay? Tips for Pinoy networkers. Okay, so, kung ako, networker ako, or kung bala kong maging pumasok sa network marketing, of course, click ko yan. Diba? So, tingnan natin kung ano meron dito. Okay, so this is the post na nilagay ko dito sa entrepreneur.com.ph, itong 7 network marketing tips. Basically, these are valuable content full of tips para sa mga existing networkers or para sa mga nagbabalak pa lang magsimula sa network marketing industry. Okay? And kumbaga nag-provide lang talaga ako ng value, nagturo, nag-share ng ideas, you know, without pitching anything. Okay? Kung babasahin mo yan hanggang sa dulo, walang binenta dyan. And then dito, sa baba, nakalagay is continue reading. So, yan lang. Pag kinlik yan, mapupunta na sa vlog ko para mabasa nila yung tip number 5. Remember tip number 7. Kumbaga, this is my another way of driving traffic to blog. Pero ang pinaka-importanting kailangan mo makita dito is yung kailangan mo makita dito tsaka yung pinaka-strategy dito ay yung tinatawag na signature file. So, ano yung signature file? Ito yon. Ito yung post ko. Sa dulo ng post ko, may makikita kang ito, parang banner. Yan yung signature file. So, sa mga forums, kapag nag-create ka ng account, bibigyan ka ng option na maglagay ng ganyan. Sabihin, lahat ng mga post mo, malalagyan ng ganyan. Madudugtungan niya ng ganito sa baba. So, basically, pag kinlik yan, mapupunta doon sa opportunity na in-offer ko. This is yung opportunity nga natin, SWA. Okay? So, pag kinlik yan, mapupunta yan doon sa opportunity na in-offer ko. Alright? Then, makikita to ng prospect and then makakwalify siya kung gusto niya ba yung in-offer ko. And then, kapag na-qualify na siya, pag interesado siya, and maghihingi siya ng additional information about this opportunity, lalagay niya lang dito yung information niya para ma-follow up ko siya. Okay, so in this way, I'm dealing only with interested prospects. That's the way I work. I work smart. Gusto ko lang kausapin na yung mga interesadong tao. Ayoko ng mga negative. Okay? So that's why I build system like this sa teammates ko and sa team ko. Okay? And then, ang isang kagandahan dito sa strategy na to is, kumbaga nag-provide muna ako ng value. Kumbaga dito nga sa post na to, hindi ko nga sinabi na i-click nila ito eh. Kumbaga pag nakita nila to, and then kinlik nila, ibig sabihin sila mismo yung nag-decide mag-click dyan. Okay? Kasi napansin lang nila. So, the key thing here is make your signature file attention grabbing. So, yan na. Diba? Attention nga. Kaya, mag-grab talaga yung attention ng mga visitors ng forums na to. So again, pag nag-click siya dyan, mapupunta siya dito. Then, pag naglagay siya ng information, that's a lead already. Okay? Yun yung isang way para makapag-generate ako ng leads. Alright? Ngayon, tuturo ko sa iyo ngayon kung paano ka gagawa ng iyong signature file. Okay? Kung paano ka gagawa ng ganito. And by the way, yung mga post na ilalagay mo dito, pwedeng ikaw mismo yung
sumulat or pwedeng nag-share ka lang ng content. Alright? Pwedeng ganun. So, kung mahilig ka magsulat, kung may vlog ka na, share mo lang din dito. Post mo lang din dito sa mga forums na tulad nito. And then, people will appreciate it. They will check you out. They will check your profile. They will check your signature file. Parang ganun. Now, I will show you paano ka gagawa ng signature file. Okay, ang una mong gagawin para ma-edit mo yung signature file mo, kahit nasa ang forum ka pa, just go to your profile. Okay, hanapin mo yung profile and then yung usually nasa account setting, pero dito sa entrepreneur.com.ph nasa forum profile siya. So click mo lang siya. And then dito sa profile makita mo, so nakalagay dito yung personal text, etc. And ito, nakalagay signature. So, by the way, hindi lahat ng forums ay may option na signature file. Yung iba lang. So, pipiliin din natin. Anyway, ito yung code nung signature file. Kaya nagkaroon ng ganitong signature file because of this code na to. So, huwag kang matatakot dyan sa code na yan kasi basta madali lang yan, okay? So, kung first time mo makakita ng mga ganyan, kung ano ba yan? Ano yan, mga number yan? Mga nakasulat yan. So, huwag kang matatakot, madali lang yan, okay? So, sa panahon natin ngayon, hindi na uso yung, lalo na pag entrepreneur ka, hindi na uso yung, hindi ako techie eh. Okay? Ang question is, how far do you want to learn? And how far do you want to go para ma-achieve mo yung mga goals and dreams mo? Okay? So, pakita ko sa'yo yung, actually, ito lang yan eh. Yan. Ito lang yan. Yan, yung URL na yan. Ewan ko ang tawag dito sa ano na lang. Okay, basta hanapin mo sa keyboard mo kung anong tawag man dyan. Tapos URL equals your website address. Yan, IMG picture address. So, i-explain ko kung ano yan. Basically, kailangan mo lagyan ito. Tapos, yung website address or URL kung saan mo gustong mapunta yung tao kapag kinlik niya to, for example, kapag kinlik niya, kung saan mo siya gustong mapunta, yun yung ilalagay mo dito. Okay? For example, gusto mo Facebook, lagay mo dyan, www.facebook.com. Diba? For example, gusto mo siya mapunta sa website mo, lalagay mo dyan is, papalitan mo lang yung bale, ng http://www. Ano address naman mo, your website .blogspot.com, parang ganyan. So, ganyan lang. Right? Kung gusto mo siyang mapunta doon sa advertisement mo sa sulit, di ba may link din yon? So, yun yung ilagay mo dyan. Basta ang tatandaan mo, ang ilalagay mo dito is yung address kung saan mo gustong mapunta yung prospect kapag kinlik nila yung signature file mo. Okay? So, pakita ko lang sa'yo. Ito kasi yung sa akin, yung code ko. Oops. Nakikita mo? URL equals http Pinoy Online Opportunity. So, yan kasi yung address na gusto kong mapunta sila. Kaya yan yun. Alright? Next. Itong IMG, itong picture address. Yan. Very important to. Itong picture address, basically, yan. Yung picture na yan, kung saan naka-upload yan.
Yun yung ilalagay mong address dito. So, let me explain kung paano yan. Basically, ito kasing signature file na to, itong parang banner na yan. Basically, it's a picture na naka-upload somewhere sa internet. Okay? So, picture yan na in-upload ko sa photobucket.com. To photobucket.com is a website kung saan pwede kang mag-upload ng mga pictures mo. So, madaming same site na nag-offer ng ganong service. I think yung mga Flickr, mga ganon. So, basically, ito yun. Ito yung picture na yun. And pag in-upload mo kasi yan sa Photobucket, magkikreate yan ng direct link. O yun yung yung picture address. Madaling salita. Yun yung another term ng picture address. Ito. Sabihin kung saan siya nakalagay sa internet. Okay? So, napi ko yun. Yun yung bali nilagay ko dito sa picture address. Yun yung So, ganun yung gagawin mo. Lalagay mo dyan yung address nung gusto mo man in-upload yung picture na yan. Okay? So, ayan, medyo mahaba nga lang. So, explain ko lang uli ng mas malinaw tsaka para mas madaling maintindihan. Basta itong URL equals itong your website address. Ang ilalagay mo dun kung saan mapupunta pag kinlik to. And then, ito namang picture address kung saan nakalagay itong picture na to. Which is dito nga. Ito, sa example natin dito sa Photobucket. So, ganun lang siya kasimple. Kung saan mapupunta, kung saan nakalagay yung picture. So, another question is, paano ako magkakaroon ng picture na ganito? So, itong picture nito kasi ako yung nag-edit nito. So, kung gusto mong magkaroon ng ganyan, pwede kang magpa-edit sa mga kakilala mo kung marunong ka mag-edit. Ganyan. So, basta make sure na na attention grabbing yung yung signature file mo. So, pwedeng for example, pwede kang maglagay dyan ng free, something like free ebook or free video, how to make money, mga ganun. So, basta, ang goal ng signature file mo is makita ng mga visitor na magbabasa ng mga post mo, mga post na nilagay mo dun sa forums. So, ganun lang siya kasimple. Okay? And pag kinlik nila, napunta sila sa website mo, or sa website mo, or sa sulit ads mo. So, yun. Prospect na yun. Diba? Prospect na yun or lead na yun. Okay, so, another question is, paano kung kung wala akong makuha na ng picture o hindi ako magawa ng paraan magkaroon ng picture na kagaya ng ganun. So, okay, so may may solusyon. Kasi dito sa signature file, hindi lang picture ang pwede mong ilagay. Pwede ka rin maglagay lang dyan ng link, ng text link, parang ganito. Ito, text link to eh. Basically, text siya na pwedeng i-click, clickable text. Madaling salita. Okay, so pwede yun, yung nakalagay dito. Mga text lang siya nakalagay. So, paano yun? Ganito lang yan, simple lang yan. Ito yun actually, itong code na yan. Kanina, hindi natin pinapansin kanina pa. Okay, so basically, ganun lang din. Your website address. Again, yung address kung saan gusto mong mapunta. Yung magkiklik. And, dito naman, yung text na gusto mong makasulat. So, sige, gawa tayo. Ipakita ko sa iyo kung ano yung magiging itsura niya kapag in-edit natin siya. So, ganito. Gawin natin na dito sa your website address is lalagay ko yung address ng website ko. Okay? Lagay ko dyan. Site address. Okay? So, bali ito yung address ng kasi. So, dito sa text, ang lalagay ko dyan is something na ma-entice pa din yung mga makakakita na i-click siya. Okay? O kaya makakagrab ng
attention. Something ganun. So, pwedeng ganito. Free video on how to make additional income while at home. See proof. And click here. Pwedeng ganyan. So, very quick example lang yan. So, sabihin natin, ganito yung natin. Pwede kang mag-isip kung ano yung, pwede kang mag-brainstorm kung ano yung gusto mong ilagay dyan. Pero make sure na attention grabbing siya. Itong word na free, nakaka-grab talaga ng attention yan. Sino ba namang ayaw ng libre, di ba? So, parang ganun yung idea dun. And then, how to make additional income while at home. Then, see proof. Click here. Yan, importante yan. Baga parang inuutusan mo na agad yung tao na i-click yung signature file mo para mapapunta mo sila dun sa website mo. Okay, so pakita ko sa iyo kung ano yung magiging itsura nito sa forum. So, kakopy ko yan. Papalitan ko to. Okay. So, i-save ko ngayon para makita natin. Okay, so profile has been updated successfully. So, bali, ang mangyayari kasi mapapalitan to. Baga, ma-update to pag ni-refresh natin. So, tingnan natin kung mangyayari yan. So, ito natin kung na-update. Ayan. So, yan. Free video on how to make additional income while at home. See proof and click here. So, yun. Ganun lang siya. So, again, okay, so make sure na i-save mo tong i-copy mo tong mga code na to dahil magagamit mo to in the future kapag gagawa ka na ng signature file. Alright? So, ganito yung isang way na ginagawa ko by providing value first in the community. Okay? So, ganyan siya. And by using the signature file. So, isa pang ginagawa ko din is dito sa forums, minsan may mga members dito na nagtatanong ng mga question. Okay? Additional tip to. So, minsan may mga magtatanong dyan, paano ba yung ganito? Paano ba yung ganyan? Now, kung alam mo yung sagot, edi, mag-share ka ng value by answering those questions. Okay? By sharing your own opinion. Ang mangyayari kasi kapag for example lang sabihin natin na wala kasi puro kasi ads yung mga nandito eh. Okay. Anyway, minsan may mga naliligaw dyan na mga members na nagtatanong ng mga questions. Okay? Anyway, ganun. Basta pag may nakita akong mga question, pwede kang mag-share ng value by answering those questions or by sharing your views and your knowledge. In that way, kumakalat yung mga yung mga signature file mo dito sa buong forum na to. Yun yung isang goal mo eh. Baga lagi kang makita dito sa mga forums. So, ito yung isang strategy by sharing value first. So, okay. So, ang next na pag-uusapan natin is yung paano mag-advertise naman sa mga forums. Okay? Okay, in this example, gagamitin ko is yung pinoyexchange.com, isa sa mga sikat na forums dito sa Pilipinas. And, later, ibibigay ko sa iyo yung mga list ng mga iba't ibang forums na pwede mong gamitin para pag-post, paglagyan na ng iyong mga advertisement. So, okay? So, ang post ko dito ay ito. Yung 3 simple things you need to start earning 30,000, etc. So, yan yung post ko. And, basically, ang nakasulat dito is yung
yung ads and content na nakalagay dun sa ating PDF training. Ito yung isa sa mga natin na ad templates. Okay, so nilagay ko lang dyan. Pero dyan din yung mga testimonials. Okay, and then some copy here para ma-motivate sila about having a business, having a opportunity. Pero ang pinaka-importante dito is yung call to action. So ano yung call to action? Call to action is basically yun yung gusto mong ipagawa dun sa mga tao na nakabasa ng iyong advertisement. Ano yung gusto mong ipagawa sa kanila para ma-access nila yung information. Okay? So, ano yung gustong, or kung interested man sila, ano yung gusto mong action na gawin nila. So, dito sa call to action na to, sabi ko dito is, kung gusto mo ding matutunan kung paano mo pwedeng pagkakakitaan ang oras na ginugugol mo sa pag-i-internet habang nasa bahay ka lang, simply put your email below at ituturo ko sa'yo maigi. So, yan. So, yun yung call to action. Put your email in the comments below. Okay? So, isang question na itatanong mo is, bakit ko pinalagay yung mga emails niyan? Kasi pwede naman na maglagay ako ng link dito kagaya sa mga sulit ads, di ba? One reason is this. Balik tayo. Ito sa pinaka main list ng mga post. Yan. Basically, iba't ibang advertisement yan. Sa forums kasi, if you want to create an ads, okay, or a new thread, ang gagawin mo is, i-click mo to, post new topic, and then, mailalagay yan dyan. Okay? Pag nag-create ka ng new post o new thread, mailalagay sa pinakauna. Dito yan, bali mailalagay. Okay? But, problema, kapag may nag-create ng panibago ads, matatabunan yung ads mo. Okay? Matatabunan yung post mo. Mapupunta siya sa second. And then kapag marami nang nagpo-post, matatabunan na mapupunta na sa ilalim yung ginawa mo hanggang sa mapunta na sa ibang page, hanggang sa wala na nakakakita. So ganoon yung isang yung disadvantage dito sa forums. Pero pag may nag-comment doon sa doon sa post mo or doon sa thread mo, aakyat uli yung post mo dito sa top 1, sa number 1. Ibig sabihin na kapag umangat yun dito, marami na naman makakita nun every time na may pumunta dito sa forums na to. Okay? So that is the reason kung bakit ko pinakomment yung mga emails dyan para laging nasa taas yung aking ads. Okay? So that's the one of the main reason. Kumbaga nale-leverage ko yung mga comments nila. Okay? Yung iba kasi ang ginagawa, nagpo-post ng ads, tapos may link lang dito. So pag kinlik na kasi yun ng tao, wala na, iwan na yung ads. Okay? Matatabunan na yun. So that's the reason kung bakit mo gustong gawin na ipa-comment yung mga email nila. Okay, so next na ginagawa ko kapag andyan na yung mga email, pag nilagay na nila yung mga email nila, ang ginagawa ko is i-copy ko siya, right click ko, and then copy email address, and then pupunta ako sa Facebook. Okay, and then dito sa Facebook, dito sa search for people, places, and things, gagawin ko is ipapaste ko dyan yung email na nilagay niya doon sa forum, sa ads ko. Then, kiklik ko to para malaman ko kung meron ba siyang Facebook profile using with this email. So, this example, meron. So, nakita natin meron. So, ano kong gagawin, i-add ko muna siya as a friend.
Okay? And then, ang next na gagawin ko is, pupuntahan ko yung profile niya. Then, i-message ko siya. Or ipi-PM. So, ano yung sasabihin ko? Actually, meron na akong kinreate na pre-written PM or message na isi-send ko doon sa mga prospect na na-generate ko doon. Sa mga leads na na-generate ko. So, ganun lang. Ito, sa mamaya. Okay, so ikakopy ko yan. And then, i-paste ko dito. Right? So, ano ba nakasulat dyan sa PM na yan? So, nakalagay dyan is, hi. And, kakopy ko lang yung name niya. Lalagay ko din dyan. Para mas personalized yung dating. Okay, so hi Geraldine. Thanks for asking for more information on how you can earn extra income using internet while at home sa pinoyexchange.com. So, nilagay ko dito yung link kung saan niya nilagay yung kanyang email address para maalala niya. Okay? Then, ang instruction is, click mo lang tong link na nasa ibaba para malaman mo kung paano kami kumikita sa internet. So, ang nilagay ko link dito is yung link ng aking squeeze page. Okay? Ito. So, bakit yung link ng squeeze page ko ang nilagay ko? Meron naman na ako ng email niya, tama ba? Tsaka alam ko naman na may Facebook profile siya. So, bakit yan? Isa sa mga reason is kasi gusto kong makuha yung kanyang cellphone number para ma-follow up ko siya through text or through tawag. So, isa yun sa mga reason. Pangalawang reason is gusto ko na mag-opt-in siya dito para pumasok siya sa system para ma-follow up siya with my autoresponder. Okay, do sa auto email follow up natin. Okay? So yun yung mga reasons kung bakit yung squeeze page yung sinend ko sa kanya na link. Pero if you want, pwede rin naman yung mismong video page na yung isend mo sa kanya. Kaya pwede rin yan. Kaso nga lang, hindi mo makuha yung yung cellphone number niya, hindi mo siya magpapasok dun sa automated email follow-up. Okay? So, pwede din yun. Nga lang may downside. So, for this example, gamitin muna natin is yung squeeze page. And then, sinabi ko rin dito sa PM is kung may mga tanong ka, simply send me a reply, a PM or reply. Then, nilagay ko ulit yung link. Okay? Then, pangalan ko, tsaka yung number ko. And then, dito sa PS, pinaalala ko na nag-send ako ng friend request sa kanya. And then sabi ko, I'll be glad to connect with you here in FB. So kaya ako sinabi itong mga to para tumaas yung chance na i-accept niya yung friend request ko. Okay, so pero bago ko i-send to, ang gagawin ko muna is titignan ko muna yung profile niya. And then titignan ko muna kung mayroon ba akong masasabi na mas magiging parang personalized yung dating ng PM ko. So, titignan ko dito sa about niya. Okay? Kaya sa mutual friends namin. So in this, dito sa profile niya, nakita ko na sa Lagro High School din siya. Graduate ng high school. So, this is the same school na pinasukan ko sa Quezon City. So, that's a good topic na sabihin para mas maging personalized yung PM ko. And isang way din yun para mapag-build ako ng rapport dun sa prospect. Para mas tumaas yung yung chance na i-accept niya yung friend request na pinadala ko sa kanya. Okay, so yan. I-include ko yan dun sa PM ko. So again, okay. So, yan. Tanggalin ko na to. So, yan. For example, ito. Sa Lagro
I can graduate. That's nice. So, parang ganyan. Binanggit ko lang. Okay? So, find something in common do sa mga prospect mo. And ipakita mo na you are interested to know him or her. And in that way, mas tataas yung chance na i-accept niya yung friend request mo. So, ganyan. Ganyan lang ako mag-add. Ganyan yung ginagawa ko sa mga leads na nag-generate ko from forums. And then, kapag in-accept niya ako, pag in-accept niya na tong friend request ko, and I will continue on building relationship dun sa leads o dun sa prospect para mas madali ko siyang ma-close dun sa ating opportunity. If ever naman na walang Facebook profile yung email na nakuha ko dito sa forums, ang ginagawa ko ay sinesend ko lang through email. Okay, so parang ganito. Okay, so magko-compose lang ako, and then ilalagay ko dyan yung email, and then meron na rin akong pre-written na email, so halos parehas lang din yun. Okay, so yan, kakopy ko lang yan, paste ko, and then ang gagawin kong title is ito na yung hinihingi mong info from pinoyexchange.com. So Tagalog, kung mapapansin mo Tagalog, di ba? Para mas mapansin niya. Usually kasi yung mga kung mahilig tong tao na to mag-subscribe sa mga sa mga website, usually natatanggap niya is puro English title. So para maiba, para mas mapansin niya yung email ko, Tagalog. Okay? So isa yun, isang strategy rin yun. Okay, so dito sa email, halos ganun din, parehas lang din nung kagaya nung kaninang piniem ko dun sa isang leads sa Facebook. Nakalagay din dito is yung squeeze page din. Okay? So, kapag wala siyang, yung email na binigay niya ay walang Facebook profile, I highly recommend na yung squeeze page talaga yung ipadala mo para makuha mo yung cellphone number niya. So, that's it. Then, sisend ko na lang to. And then, that's it. So, ganun ko ginagamit ang forums to generate quality leads and prospect for my business. Okay, ito yung mga list ng forums na pwede mong puntahan. Pause mo muna tong video na to and ilista mo isa-isa yung mga forums na yan. So, thank you for watching this video training, and I hope marami kang natutunan. And make sure na i-apply mo kaagad yung mga natutunan mo. Okay? Kahit anong ganda pa nitong mga i-share ko sa'yo, kahit gaano pa kaganda o kahit gaano pa ka-effective itong strategy na share ko sa'yo, kapag hindi mo siya in-apply, walang silbi to. Okay? So, have a great day and be unstoppable.